So yan guys, na sit up ko na yung wire, yung dalawang wire nya. Ayun. So ang gamitin natin na ano ay 737. Ito lang muna yung gagamitin natin kung umandar yung ginagawa natin na box ng MCB. So yan, testingin natin. Anyway guys, ito po yung binili ko kahapon na wire na gagamitin natin doon. So ito ay 20 meters, bali 10 meters bawat isa. At saka ito naman yung corner guard. So 8 lang muna binili natin kasi na short ako sa budget. So sa ilalim lang natin muna ito ilagay, 4 sa ilalim at saka sa isa naman ay 4 sa ilalim. So ito po yung T-nut natin. Sakto po ito lahat, bali 28. Saka ito po yung gagamitin natin dito, pang screw. Ito po yung sa speaker. So guys, update lang tayo sa ating pangalawang speaker na Dickinson MCB DIY. So yun, kulang na lang dito guys ay yung cross. Yun lang gagawin ko ngayon. So pagkatapos nito, dialiha, tapos lagyan ng mga masilya yung mga corner. Saka yun ang isa guys, ganoon din, lagyan ng mga alihaan muna, tapos lagyan yung masilya, yung mga kanto tulad nito. So guys, ito na po yung pangalawang box natin na ginawa. Ito nalagyan ko na ng division dito sa ilalim na pa-cross. So guys, 700 watts tsunami. Okay, baliskan. So yan, gitry na ako kung makasya ba yung speaker. Okay naman sa. Ito na po yung dito po natin ipadaan yung wire. Wala pa tayong guys, ang speak on kasi sa January pa daw dumating sa Shopee. Traffic siguro sa Shopee. Na Shopee siguro ang Shopee. Ang hirap lang dito sa Dickinson na MCB guys ay malapad yung area na lagyan. So kaya yung iba gumagamit na lang ng D12. Malapad yung area na kakainin niya. So pag ganitong area na medyo maliit lang, sa gabal ba, isod magagi-agi. So yan guys, yung dalawa kong ito yung una at saka yung pangalawa. So para sa akin guys, mas maganda yung pangalawa kasi na-control ko na yung niya. Yung una medyo magaspang. So para sa akin good, kasi ako ang gumawa At saka maraming salamat po sa sa pagsubaybay nyo. Nakapagod din. Kaya yung iba nagpapagawa na lang kahit gumastos pa sila, kasi kahit kabisado mo yung mga sukat, yung mahirap lagari ng gigsaw kasi minsan yung takbo ng gigsaw ay parang lasing. Pag ganun. So dapat control talaga. Yung dito guys, yung muna guys na tinira ko guys, may sigsag talaga dyan na pagkating ko, pero niliha ko lang at saka dinadiskartihan ko na lang. Importante hindi siya makuha mo yung 45 degrees para hindi siya mapintol ba. Pagkatapos ito guys, mag-testing na tayo. So yan guys, babarinaan na natin para putasan natin dito para lagyan ng T-nut. So yan, pasensya na po yung gawa natin ay hindi masyadong pulido kasi hindi naman to pang komersyal pang bahayan lang to. Ayan. So lagyan natin ng lansang lansang sa Bisaya. Lagyan natin ng pako bawat kanto. Puno po ito guys para pantay ang magdidrill. So yan, tapos butas isa,
Tsaka dito rin sa gilid. Yan. Para hindi gumalaw. Dito rin. Bali 4 yung ilagay natin na lansang. Pako. Pako. Yan. Yan, na-plaster na yung lansang. So, matakos na dire guys para matansa natin kung saan natin babarinahan. Ito po yung sample ng tinat. Nakabaon po ito sa loob. Dun sa kabila. Tapos ito yung sa labas. Yan, ito yan. Bali yung ilagay natin dito guys 4. Tapos 3. Tapos 4. Bali 8, 9, 10, 14, bali 14 po sa isang box. So 28 dalawa. So bili ko nito gapon ay tag 10. So 280 po lahat. Kasama na yung washer. Share ko lang sa inyo guys kung paano maglagay nitong tinat kasi medyo dati nahirapan ako dito. Ganito lang yan, may butas na siya guys. So nabutasan ko na isa pa lang. So ito yung ano niya, lusot. So ito yung kanyang bali nut niya. At saka ito yung tuwerka. So dapat guys i-ano mo siya muna, ihigpitan mo siya muna dito bago mo ilagay ito para hindi ka mahirapan. So ganito siya. Lang. So ilagay mo siya dito sa likod. Yan. So ayan, ilagay natin siya sa likod pag ganun Yan, pag ganun. Para lumubog yung kanyang parang hook niya. So yan Tapos ilagay natin yung tuwerka. Yan, pag ganyan. So dapat ito guys, higpitan natin muna dito para lumubog yung kanyang nut. So yan lang po ang share natin. So yan lang po ang share natin guys para hindi kayo mahirapan maglagay pag na kayo gumawa kayo ng box. Kasi pag dito mo guys, mahirapan ka talaga. Dapat dito para nakabaon, ihigpit mo siya gamit yung ito. Yan. Baligpitan mo siya muna para lumubog yung kanyang nut dito na may hook. So pag lumubog na siya guys, tanggalin niyo na yung dito. Luwagan niyo. So may iwan yung dito. Yung kanyang nut. Tapos pag sarado niyo, yun hindi na kayo mahirapan kasi lumubog na yung niya dito. Yung kanyang nut. Gamit yung paghigpit. So yan guys, kumpleto na pong butas niya guys. 4 sa taas, 4 sa ilalim at saka 3 sa kilid. So dito naman sa kabila yung dalawa dito sumablay tayo. So nagawa din natin ng paraan. So yan, ito lagyan na natin ng mga ito, inigpitan ko na para pasok yung yung nut na may hook. Yan.